Jeffrey Obar bilang tatay. Lily Albert Villanueva bilang doktora. Lea Donjigue bilang nurse. Joy Tyrell Strekais bilang kalibo. Manse. At ako bilang Charo at bilang EJ. Alin? Okay. Magandang tanghali sa inyo. Dear Charo, hindi ako tao. Hindi rin ako hayop. Malamang bagay. Hulaan mo na lang kung ano. Narito ako pang ilahan ng kwento ng isang pangkaraniwang nilalang na may di pangkaraniwang buhay. Ito ang kwento ng buhay niya. Itaboy niyo na lamang siya sa pangalang Princess. Nagsimula ito kung ako ay 7 taong gulang. Namulat na ako sa isang payak, isang kahit mukhang pamumuhay. Ako rin ay pangalawa sa 7 magkakapatid. Nag-aaral sa unang baita. Masayahin, mabait, masunurin at magalang ako sa estudyante. Subalit dahil sa kahirapan ng aming buhay, ay unti-unti itong nawala. Ay, nandito na po ako. Binigyan ako ng star sa school, dahil. Sipag ko daw masaya. Star na? Ayaw nga na talaga sa akin, anak. Huwag mo na yung patukan na wala. Matapos ang unang taon sa pag-aaral, ilang pagsubok pa ang aking naranasan. Kaya kahit anong pilit kong pumasok, ay wala pa din kaming nagawa. Napilitan ako humito at magtrabaho. Gusto ko yung magkakasa mo. Ano kailangan mo pera? Ay, hindi. Pumunta ka muna kanin Maring. Kaya Nang tumutong ako sa edad na 10, nakapag-desisyon akong umalis at manilbihan bilang kasambahay at tagapag-alaga ng bata. Tiniis ko ang lungkot, pagdadalamhati at pamumulila sa aking pamilya. Pasok. Nalaman ko talaga mag-aaral. wala talaga anak eh. Wala talaga tayong pera ngayon. So, anong gagawin ko tayo? Trabaho ako. Matural! Mag-telegrama ako sa atin. Time ba't ko? Alis ako lang ba? Isabit na. Ang nanirahan siguro. Subalit, ngunit datapwat, dumating din naman ang araw na muli siyang nakauwi sa kanila. Ay, dami ating manok. Kung nga ba ito na magtrabaho ko? Hindi yata manok yan. Ngayon, kailangan natin sa pagpunta ko. Ay, ano bang baso mo wala? Ano yung trabaho ko? Ay, naman lang ba? Ikaw lang siguro ako nakapunta ko. Ay, namiss kita, anak. Gusto mo na isa ako sa'yo? Pupunta tayo sa lola mo. Saan yun? Doon! Doon! Sa malayo! Magsuswimming tayo! Ay, hindi. Kayo lang. Sinama niya ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos, umuwi na sila sa Pedro. Yabi na. Nagsuswimming sila paikot-ikot. Napagod sila. Umuwi na din sa kanilang pamamahay.
Sino ang magtatanggal dito? Kapal na yun. At sa hindi inaasahang pangyayari, narito na. Tatanggalin pa rin siya. Papasok si Erica sa kama. Tumahimik kayo. Matutulog siya habang may ginagawa naman si Chinin sa labas. Kapatid pala sa labas. At sa di inaasahang pangyayari, narito kayo. At dahil palala ang kanyang karamdaman, minabuti ng kanyang ama na ito ay dalhin na sa mas eksperto sa ganitong sitwasyon. Pasok, doktor. Parang saya. Screening. Doktora Ruby. Ako lang yung problema na ano. Ayon sa kanyang ayon sa kanyang mga records, meron pong epilepsy ang anak nyo. Bibigyan natin siya ng gamot. Bilhin niyo po ito, ha? Doctor's order. Bawal mo masira. Hindi na lang po. Yan, ipakita niyo lang yan sa pharmacy. At bibigyan niyo siya.